Tuluyan na rin sinampahan ng kaso ng Commission on Elections sa COMELEC si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Samantala, COMELEC tinitingnan kung ibaba sa 15% ang shading threshold sa balota para sa paparating na halalan. Si Margo Gonzalez magbabalita. Maliban sa qualified human trafficking, nahaharap na rin sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ito'y matapos siyang sampahan ng COMELEC ng kasong material misrepresentation sa korte ngayong araw ng Martes. Lumalabas kasi sa investigasyon ng komisyon na nagsinungaling si Go nang sabihin itong isa siyang Pilipino na maghain ito ng kandidatura noong 2022 para sa pagka-mayor, gayong isa naman itong Chinese citizen. Samantala, tinitingnan naman ng COMELEC ang mungkahing mapababa ang shading threshold sa balota para sa 2025 elections. Iminungkahi daw ng Project Management Office na maibaba ito sa 15%. Ito raw ay mas malaki pa sa tuldok ayon kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia. Noong 2010, naipatupad ang 20% na shading threshold na siyang pinakamababa sa record ng komisyon. Noong 2022 elections, naipatupad ang 25% na shading threshold. Hindi pa naman talaga approve yung 15%, pero this is the first time na ganun kababa yung threshold. 15% is really more to ensure that every vote will be counted. Ang issue na lang, ano ang result kapag less than 15%? Ang result, no vote. Ang tingin ng machine doon. And therefore, walang bilang ang machine doon sa mismong boto na yon. Bukas ay isa ito sa pag-uusapan ng COMELEC ANPAC. Sa kabila nito, hinimok pa rin ng COMELEC Chief ang mga botante na i-shade o bilugan ang buong oval sa balota para sa pagboto. Magsasagawa daw ang Komisyon ng Voters Education para sila'y maturuan ng tamang pag-shade ng balota. Mas mainam rin daw na ang mga kandidato mismo ang mangunguna sa pagtuturo sa botante. Yung mismo saan mag-shade nahihirapan eh. Kaya talagang kailangan namin magsagawa ng malawakan na voters information drive. Yung December, January 30, sasamantalahin natin yon para maunawaan ng mga kababayan natin na nakatatanda, bata, marunong, hindi nakapag-aral, kung paano gumamit paano mag-shade sa balota at paano gumamit ng machine. Siguro nga, we are encouraging all the candidates. We're encouraging the political parties. Iikot naman sila magkakampanya. Hindi ba magandang maisama sa pangangampanya nila sa pag-iikot nila yung voters education? Pwede naman sila magpagawa ng mga sample ng balota na ang ituturo nila sa mga botante paano mag-shade. Di ba? Sayang din naman kasi kung gusto nga kayo ng botante pagkatapos hindi naman alam kung saan at paano mag-shade. Wala namang nakikitang problema ang election watchdog na NAMFREL sa kalit babaan pa ng COMELEC ang shading threshold sa 15%. Yun din yung sinasabi ko noon, no? Sinasabi ng NAMFREL noon, ano ba yung intent ng voter? Samantala, nagsagawa naman ngayon ng COMELEC ng end-to-end test para masuri ang buong proseso ng eleksyon para sa susunod na taon. Ito'y para makita kung may problema at matukoy ang mga bagay na dapat pang ayusin at tugunan upang matiyak ang pagkakatiwalaang proseso at resulta ng halalan. Kabilang sa mga sinuri ay ang aktual na pagboto gamit ang automated counting machines na mula sa Miro Systems at ang unang online voting para sa mga nasa ibang bansa, maging ang transmission ng mga boto na ang mga kopya ay matatanggap ng mga partner organization ng komisyon tulad ng PPCRV at NAMFREL, gayon din ng mga dominant majority at minority parties. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margo Gonzalez, SMNI News.